Naibalita nga po noong nakarang araw na isa si Paul George sa mga superstar na target makuha ng Golden State Warriors para maitandem kay Stephen Curry at mapalakas ang lineup. Ngunit kasunod nga po ng ginawang move ni Paul George ngayong araw, malabo na rin naman nga itong mangyari. Well, ayon nga po sa ibinulgar ni Shams ng The Athletic, tuluyan na nga pong tinanggihan ni Paul George ang kanyang player option sa Clippers na nagkakahalaga ng $48.7 million para maging isang ganap na free agent. At dahil dyan, tuluyan na rin naman nga pong naglaho na parang bula ang tsansa ng Warriors na makuha ito since para nga sa kaalaman ng lahat, ang nag-iisang paraan lamang para makuha nila si Paul George ay sa isang sign and trade deal kapalit ni Klay Thompson. Ngunit wala na rin naman ngang kontrata ito sa Clippers at hihingi pa ito ng malaking sweldo sa free agency na hindi nga po kayang kunin at bigyan ng Warriors dahil lampas na nga sila sa cap space. Samantala ay kinumpirma nga po ng sikat na insider na si Shams Charania ng The Athletic, tuluyan na nga po at malaki ang tsansang maghiwalay na si Klay Thompson at ang Golden State Warriors since hindi na rin naman siya nito bibigyan pa ng bagong kontrata. Kaya inaasahan makikipag-usap at makikipag-meeting na nga ito sa ibang kupunan sa mga susunod na araw at kabilang sa mga teams na interesado sa kanya ay ang Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers at ang Dallas Mavericks. Pero sa kanilang tatlo, ang Lakers ang nangunguna na posibleng makakuha sa kanya since mismong si Klay na ang nagsabi na gusto niyang sumali at maglaro kasama si LeBron na tuluyan na rin naman ngang tinanggihan ang kanyang player option na nagkakahalaga ng $51 million. Willing rin naman nga itong magkaroon ng pay cut sa susunod na kontrata upang magkaroon ng pagkakataon ng Lakers na mabigyan ng mas malaking kontrata si Klay Thompson. Pero hindi rin naman ito magiging madali since balak nga ng Warriors na gamitin si Klay sa isang sign and trade deal. Ibig sabihin, kailangan muna nga ang Lakers na mag-offer ng package bago nila ito makuha. At ayon sa lumabas na balita, balak nga pong i-offer ng Lakers sa Warriors sina D'Angelo Russell, Jackson Hayes, Jalen Hood-Schifino at isang future first round pick upang matuloy ang plano nila kay Klay Thompson. Sa kabilang banda naman, kung inyong ang matatandaan, isa sa mga naging rason ng pagkatalo ng Denver Nuggets sa nagdaang NBA playoffs ay ang kakulangan ng tulong kay Nikola Jokic pagdating sa ilalim ng basket. Kaya dahil dyan, marami nga po sa kanilang mga fans ang humiling sa front office na gawing prioridad ang pagkuha ng bagong big man. Ngunit hindi man lang ito pinakinggan ng kanilang front office, gayong bukod sa mas pinahina na nila ang kanilang lineup sa pag-trade kay Reggie Jackson papunta sa Hornets at ang pagpapabaya nila kay Kentavious Caldwell-Pope na pumasok na sa free agency, pinapirma muli nila ng bagong kontrata si DeAndre Jordan. Yes mga idol, kahit man wala itong naiambag sa kanilang kampanya, siya pa rin naman ang magiging backup center ni Nikola Jokic, which is hindi rin naman ikinatuwa ng ilang mga Nuggets fans, gayong wala rin naman nga daw itong gagawing maganda o kakaiba kundi umupo na lamang sa bench sa kanilang mga laro. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.